Hello guys. Okay guys. Ngayon ay break natin guys. Lunch break. At hindi ako kumain. Oh no! Kasi guys, wala akong gana kumain. Kasi guys, namumroblema ako sa laki ng tiyan ko. Kasi guys, hindi ko alam kung paano paliliitin na aking tiyan. Kasi guys, ang lakas kong kumain sa gabi. Konti akong kumain sa umaga. At konti akong kumain sa tanghali. Malakas sa gabi. Kaya guys, mga lods, wala akong ganong kumain ngayon. Kasi plano ko, start today, hindi na ako kakain ng gabi. Okay guys? Mahirap yun guys. Nakaka-stress pag malaki yung tiyan. Kasi pag nag-side view ka, kitang-kita yung laki ng tiyan. Nakaka-stress. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Paano ko umpisahan palitan ng tiyan. Pag palitan ng tiyan, lalo na't busy sa trabaho, wala ka ng oras mag-exercise, mag-sit up. Kahit sit up kasi pagod ka na. Kaya kahit sit up hindi mo na magawa kasi nga pagod ka na. Yun guys, kaya nakaka-stress. Anyway, nandito tayo sa labas at mag-shot muna tayo kahit paano. Yan, pakita ko lang sa inyo yung favorite ko, hangout. Yan, napuno na naman ng yelo dahil sa nag-snow. Yan, naturo na nga dito na tunaw. Kaya lang, ingat-ingat kasi madulas. Yan guys, yung binabaan natin kahapon ba yan? Yan may yellow snow out there. Oh guys, kahit mataas ang araw guys, malamig. Kahit mataas ang araw, malamig. Kasi may hangin guys. Anyway, kagaya nga ng pinag-usapan natin kanina. Okay, balik ko lang ha. Sa gobyerno maraming kurap, diba? Tuwa lang kinukurakot nila yung pera ng bayan, ng taong bayan. Ang taong bayan nagbabayad ng buwis, tapos kukurakutin nila. Ano pa mangyayari? Paano pang aangat ng ating bansa? Sabi nga ni Miriam Defensor, ng buhay pa siya, diba? Kung lahat honest, bakit yung ating bansa nakahilera pa rin sa mga korap na bansa? Diba? Ibig sabihin lang yun, marami pa rin korap sa ating gobyerno. Kahit ng mga senador na yan hindi ka pwedeng hindi maniwala na hindi gumagawa ng anomalya eh. Sa dami ng senador na yan, may ilan dyan na gumagawa ng anomalya. O baka sa 10 senador, halimbawa sa 10 senador, 8 dyan gumagawa ng katiwalian. Sa 10 congressman, 8 dyan gumagawa ng katiwalian. Diba? At saka iba pang sangay ng gobyerno. Kaya hindi maangat ang bansa, nakahilera pa rin sa corrupt country. Maraming proyektong hindi natapos-tapos kasi nabubulsa ang pera. Diba? Maraming project na hindi natatapos kasi nabubulsa ang pera. Iba dyan, yung kalsada, ang tino-tino, sinisira. Para lang sabihin nila na may proyekto. Ang tino-tino ng kalsada, binubutas. May nagreklamo eh. Bakit nila ginagawa yun? Kasi pera. Diba guys? Yung mga tulay, nanti matapos-tapos.
Diba guys? Ang sinasabi ko guys, kaya hindi na aseso ang ating bansa guys. Kahit sino pang presidente ang iipo nyo dyan, kahit na ibalik nyo pa ang Duterte nyo, o ibalik nyo pa ang Pinoy Kalbo na Abnoy, o kung sino pang presidente, o kahit na si Arroyo Crap, si I am sorry, hindi na mababago yan guys. Kasi ang mga nakaupo sa gobyerno, mga corrupt. Ang tanging paraan na lang dyan, may imupong presidente at ang mga kabinete na talagang pupursige nila ang bitay sa mga corrupt na empleyado ng gobyerno, sa mga corrupt na empleyado ng gobyerno. Bitay agad, bitay. Kita mo, kita yun guys, wala nang alana, mawawala ang mga tiwali. Yung mga nakaupo corrupt pag-resign, takot sila mga bitay guys, diba? Kasi guys, kaya ganyan kalalakas ang loob yan, hindi sila natatakot kasi kaya nila magbayad, kaya nila magpiyansa, kaya nila paikutin ng ang mga opisyalis. Kukulong ka para ka rin nasa bahay, talagang presentable. VIP ka pa kuno, diba? Kaya hindi sila tatakot makulong. Pero mostly dyan, puro nagbayad dyan, nagbayad para hindi makulong. Mostly dyan nagbayad para hindi makulong. Sila, yung mga senador pag nakulong, yung mga senador na nakulong, presentable din naman sa kanilang kulungan presentable sa kulungan. Siyempre senador sila mas maganda ang kanilang kulungan kaysa sa mga regular na preso. Hindi tama yun guys. Walang matatakot na government employee kung ganyan lang ang gagawin. Dapat dyan guys, bitay. At ito na ang panahon, ito na siguro ang panahon para ipatupad yun. Kung sino man presidente ang matino at magpupursige na ipatupad yun, bitay guys, bitay. Yun ang maganda, para wala nang kung hindi man bitay guys, mahabang pagkakakulong, no bail. Yan, para sigurado lahat matatakot. Siyempre aanin nila ang pera nila, no bail pala, no bail, diba? Ganun katindi dapat gawin nila para matanggal ang mga kurap, para maraming mga mag-isip-isip na mag-resign na makurap na empleyado ng gobyerno at palatan ng matitino. Ganun lang kasimple. Kaso hindi naman naisip ng mga opisyalis na nasa taas kasi mga bobo din sila, mga kurap din sila, diba? Ilang solusyon guys mga kababayan, para maayos ang ating bansa. Ang magkaroon ng takot ang mga empleyado. Wala kasi silang takot kailan pa mangyayari yun guys? Kailan pa kaya? Kung ang mga tao naman ay hindi nagkakaisa. May ibang tao, corrupt na nga yung kanilang pinaglalaban, hindi pa mag-isip-isip. Iba yung mga supporter na corrupt na yung kanilang ang kanilang sinusuportahan, hindi pa magbago, hindi pa lumihis ng daan, pagpapatuloy pa rin nila. Hindi ko alam kung ano mga nakain ng mga taong yan. Alam na nilang ganun, alam na nilang ganyan, sige pa rin. Baguhin din natin ang sarili natin, kasama na yung mga tao dyan yung sambayanan. Okay guys, yun lang guys masasabi ko guys, at sana maintindihan nyo. Maraming salamat ulit sa lahat ng aking supporters, followers. Thank you sa inyo lahat guys. Sana maintindihan nyo at maunawaan. Fighting guys, fighting.